Mar. Evening ladies, hindi ko lang po makita yung monitor po ninyo. Sige, sige Mar. Opo, Itong service contracting na sisimulan daw ng April 15, nakipagdulog na ba ang LTFRB sa inyo tungkol dito? sa ngayon po, Ma'am Ses, ay wala pa pong pag-uusap sa pagitan ng grupo ng Manibela at sa LTFRB. Napapanood lang po namin, nakikita sa news na parating na yung libreng sakay. Mar, meron ba kayong mga miyembro na nasa Maynila? Kasi nasimulan na ito sa Maynila eh. Kamusta Opo, ang Ma'am Ses, feedback? Kung makikita nyo, nasa likuran ko, kakagarahe lang po namin. Nakasama po kami doon sa programa ng Manila LGU ni Mayor Isko. Nagpapasalamat po tayo sa kanya doon sa libreng sakay na hinandog niya para sa ruta po namin mismo. So lahat kayo ay, lahat ba ng miyembro ng inyong asosasyon nakinabang dyan? Etong ruta lamang po namin sa Nagtahan, kung saan yung headquarters po namin, Ma'am Ses, ay nakasama. Pero marami po sa ruta namin dito sa Manila ang hindi rin po naisama. Siguro dahil po kapos ang budget, pero may panawagan po kami kay Mayor Isko dahil nga ang nangyari po kaninang umaga ay yung mga ruta po na naisama doon sa libreng sakay, tumawid po doon sa ibang ruta. Kaya po wala na pong kinikita yung mga hindi po naisama doon. Hindi na nga po sila naisama, wala din po silang maisakay. Dahil nga po ang sinasakyan ngayon doon sa lugar ay yung libreng sakay. Dapat rin naman, kayo-kayo rin ang mag-usap ukol dyan, di ba? Hindi po kasi namin na miyembro, hindi po miyembro ng Manibela, yung mga grupo po na yun. Kaya minsan nagkakaroon po ng promosyon, pero sabi ko nga, kausapin na lang yung mga taga-traffic bureau ng Manila para nang sa ganun po ay hindi po nag-aagawan ng pasahero dahil po dun sa encroaching of routes. So dyan sa Maynila, magkano ang nakukuha ng isang driver sa isang araw? Kunyari, para bang binigay na yun ng libreng sakay, di ba? So anong binabayad? Anong binibigay ng Doon Maynila? po sa 3,500, Ma'am Ses, na binibigay. Ngayong araw po kasi ay dinagdagan na ito ni Yorme, naging 4,000 pesos na, kaya po gumanda-ganda yung biyahe dahil nga po nung nakaraan 3,000, naging 3,500, ngayon pong araw ay 4,000 na. So may pinaghahatian na po kahit papaano na 1,500 kasi mataas po talaga, napunta po yung mahigit kalahati sa pagkarga lamang ng crudo. So ngayon po may pinaghahatian po na ang operator at driver na tig 750 po sila doon sa 1,500 na natitira. So, ang ganitong sistema ay pwedeng gawin ng LTFRB dun sa sinasabi nilang magsisimula sa April 15? Opo, Ma'am Ses, kung makakasama po lahat ng ruta na papasok sa libreng sakay, maganda po sana at mababayaran on time. Kasi po ang LGU po ng Manila ay araw-araw po ibinibigay yung kita. Hindi po kagaya sa nasyonal na 15 days, 30 days, minsan nga po hindi pa nababayaran. Sana kung ipatutupad yung libreng sakay sa April 15 ng national government, ng DOTR at LTFRB, sana po makasama lahat at mabayaran po on time. Kasi po kung hindi po kami mababayaran on time, saan naman din po kami kukuha ng ipang-aabono doon sa mga gasolinahan. Buti po sana kung pautangin po kami ng mga gasolinahan ng crudo araw-araw sa loob po ng isang buwan. At ilan po kaming mga unit na pauutangin din po nila kung sakali. So Mar, may konting linaw ba ang nakikita ka sa sitwasyon ninyo ngayon? Wala po akong nakikitang malinaw pa na direksyon. Ma'am Ses, kung ang pag-uusapan ay galing sa national government. Hindi nga makapagpakita si Secretary Garin sa atin
para matanong natin siya ng diretso kung ano na po ba ang kalagayan namin sa pamamasada kung patuloy po natataas ang presyo ng petrolyo. Alam niyo ho, yung iro-roll out ng national government, meron na po ba silang sinabi kung ilang araw lang po ba ito at ilang pong ruta lamang ang makakasama? Ang naririnig ko lamang po 700 routes. Ang buong NCR po nasa 750 to 780 routes. So ibig sabihin yung pondo po ng national government pang NCR lang. Paano po yung mga nasa probinsya? Dito lamang po sa Metro Manila, dito lamang po sa Manila, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 22 routes na po ito. Pero hindi pa lahat nakasama. Actually, sinabi kanina dun sa report, Kamar, no, na nasa 15 to 20,000 units yung makakasali dito sa service contracting. Pero aminado din naman ng LTFRB na baka hanggang isang buwan lang abutin yung kanilang budget. Pero ito, paglilinaw lang din, Mar, ano, kasi ang sabi ng LTFRB, hindi naman libreng sakay dahil papayagan pa rin naman daw ang mga tsuper na mangolekta ng pamasahe sa mga pasahero. Bukod pa yan sa babayaran nila na per kilometer sa inyo. Malaking tulong ba yun or may mga concern pa rin kayo? Opo, makulit malaking bagay po sa atin yung ibibigay sana na programa. Kaya lang ho, kung net service contracting po ang tawag po doon na maniningil pa rin kami. So sana maging malinaw po kung ano po talaga yung ilalabas nila na programa, kung gross ba, kung net. At kung 15,000 units lang po talaga, wala pa po sa 10% ang makakasama pala doon sa service contracting. So nakakalungkot na ngayon pa lang nagbibigay na sila ng figures kung ilan po ang makakasama. Wala pa po sa kalahati ng buong NCR pala yung makakasama kung susumahin natin yung kayang bayaran ng LTFRB. Kung ganun lang din po pala na net service contracting, bakit hindi pa lahat isama? Kung maniningil din naman po pala kami. Sabi nyo rin, Kamar, na nasa 20% na ng mga tsuper ang tumigil sa pamamasada at tumaas na rin ba ang bilang ng mga driver na tumigil dahil today tumaas na rin ang presyo ng diesel, pumapalo na sa 170 pesos per liter. Ngayong araw po, yung sinasabi ko po na 20% siguro nung nakaraang linggo pa yon, Ma'am Pauline, Ma'am Ces, Pero ngayong araw na to, nakita namin na mas dumami pa yung tumigil. Siguro hindi na po bababa ito sa 35% o 40% yung tumigil kasi may isang ruta kami sa Taguig, nagpadala sa amin ng video, hindi na po talaga sila bumiyahe at nakita namin yung mga stranded po na pasahero. Hindi alas 10 na, hindi pa po nakakasakay. So, saan naman sila nagtatrabaho? Anong Pinagkakitaan nila? paano sila kumikita ng pang-araw-araw? Ma'am Ces, kesa naman malugi at magpaluwal pa. Oo nga naman. Siguro kung may savings sila, kung may savings yung aming mga kasamahan, itinabi na lang ito kaysa magastos pa sa pangabono. Pangalawa, yung kung saan naman sila kukuha, mahirap po talagang sagutin kung saan po sila mag-a-apply. Para sa akin, ang naririnig ko lang ho ay kung saan sila, ano yung kaya nilang pasuking trabaho. Nakikita po sila, yun po ang pupuntahan po nila. At Kamar, ano na po ba ang latest doon naman sa cash assistance at fuel subsidy ng gobyerno? Sabi nila, after ng Holy Week, maaabutan naman yung mga nasa probinsya. May balita na po ba kung ilan na po ang nakatanggap ng ayuda? At sabi rin po ng DSWD, mamamahagi na daw po sila via digital mode sa mga e-wallets. Na-implement na po ba yon as far as you know? Unang-una, doon po sa LTFRB, ang sabi nila, 1 billion pesos na ang na-disburse o naipamahagi nila. Hindi po ako naniniwala. O kung sa DOTR po yung nagsabi nun, hindi ko po alam. Narinig ko lamang po. Marami pa po ang hindi nakakakuha. Hindi lamang po sa grupo namin, kahit po sa kooperatiba. Sa budget pa lamang po yan na inilaan ng DOTR, Ma'am Pauline at Ma'am Ces. Pero yung sa DSWD, NCR pa lamang po ang nakakakuha at sa
grupo po namin ay wala pa pong 30% ang nakakakuha. Walang 30%? Wala po dun sa galing po sa DSWD. Ito lamang pong ruta po namin. Nasa 60 po kami. 60 po ng driver po, bukod po yung operator, kahit po isa wala pong nakakuha. O Pwede po nilang ma-verify yun, Ma'am Ces, kung kami ay nagsasabi ng totoo o hindi. May listahan po kami, kahit isa doon sa 60 na isinabmit po namin ay wala pong nakakuha. bakit ganon? Hindi nyo ba inireklamo yan? Hindi ba pwedeng tumugon bang ang LTFRB sa reklamo ninyo? Ma'am Ces, pagkaiba po kasi yun sa DSWD, wala din Tama. po kasi kaming direktang contact kay Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Nakapokus siya doon sa mga riders at saka doon sa nagbabangayang mga TNC ng TNBS. Hindi po kami nakakumusta bilang mga driver po ng Jeep at UB Express. Ang gulo naman. So ano ba? Walang sistema? Wala bang master list ng lahat ng mga driver, transport workers? Mukhang ngayon pa lang sila nangangalap, Ma'am Ces. Ang napansin lang namin na ginamit doon sa LGU na pamimigay, yung distribution sa LGU, karamihan po doon panahon pa ng pandemic yung mga listahan. So marami doon ang wala na, pero hindi namin din alam, hindi rin naman kami sigurado kung yung mga wala na sa listahan na yun na-cross out ba na naisama doon sa bilang na nabigyan. Paano naman po yung plano nga po ng DSWD na mamahagi ng cash assistance via digital mode o yung mga e-wallet nga po, Kamar, ano? Feasible ba yan on the ground o tingin nyo mas magkakaroon pa ng mga challenges pagdating dyan? Malaking challenges po ito. Malaking pagsubok itong kakaharapin po ng DSWD. Pero siguro kung mas accurate kung yung pamimigay po nila ay halimbawa po ang payout po ngayong araw, for example po dito sa Bulacan or Pampanga, dapat po alam din ng ating mga kababayan para alam nila may mga nakaantabay po doon sa mga lugar na po pwede pong lumapit yung ating mga kasamahang drivers para po sabihin nakatanggap pa sila o hindi. Hindi ba dapat ang LGU ang siyang magbibigay ng listahan sa DSWD para makasiguro na tama yung listahan, na the verified? Hindi nyo ba ginawa yun? Kami po mismo ang nag-verify doon sa listahan na sinabmit namin kasi bago naman po kami mag-submit ng listahan ng master list namin, ay bago po kami mag-submit ay kinukuha po namin lahat ng information sa driver. Oo nga. Unfair din naman kasi kung maglalagay kami ng wala sa listahan o hindi namin miyembro, meron po na magrereklamo. Kaya po 100% po yung accuracy na sinabmit po namin sa DSWD. Oo, pero hindi lamang namin alam, Ma'am Ces, kung bakit hindi po nabigyan yung mga members po namin. pero hindi nyo ba dinaan sa LGU? Kasi sabi ng DSWD, yun ang patakaran. Opo, yun nga po ang nakakapagtaka, Ma'am Ces, na sinabmit po namin ito sa DSWD, sa LGU, at LGU po ang nag-submit yata sa DSWD. Hindi na po namin alam yung pagitan ng DSWD at LGU kung ano po ang nangyari. Basta po kami, sigurado kami na yung mga local officers po namin ay accurate po ang isinabmit po sa LGU. Panghuling tanong, sasama ba kayo sa Tigil Pasada or actually parang useless yung question dahil marami nang nag-opt na hindi na mamasada? Tama po kayo, Ma'am Ces. Kagabi po, nagkaisa po kami, kasama po yung mga unconsolidated at consolidated, mga transport cooperatives, transport corporation, mga single operator. Nag-meeting po kami kagabi. Magkakaroon po kami ng press con bukas. Pag-a-announce po kami kung ano man po yung nilalaman nito. May meeting kami sa umaga. Yung kung na-interview nyo kagabi, hindi po yung kasali. At kasama pa yatang nag-traitor sa amin. Nag-spy lang. Sana hindi sa panahon ng crisis, sana nagkakaisa ho kami. At hindi po sana ganito yung sitwasyon.
At kung may strike man, tama po kayo. Hindi na po kailangan magtigil pasada dahil marami na po ang tumigil. Pero gusto nating ipakita sa ating gobyerno na nandito po kami, nagkakaisa po kaming lahat. Okay, maraming salamat ulit, Mar Valbuena, Presidente ng Grupong Manibela.